Alam mo namang impulsive si Clarice Atalia. Ang tanda na nun. Matanda pa nga sa akin yun eh. Tapos parang kailangan ko pa siyang i-baby. Ano to? Babysitter tayo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano? Na dapat lagi natin pagbiyan ng hallucination ng jowa mo? Di sana siya ang pinakasalan mo at hindi ako. Napapagod din akong umanawa, Rafael. Busy ko para kay Clarice, isang dangkal na lang. Nanahimik na lang si Rafael bago tuluyang lumabas ng opisina. Hindi ako basta-basta magpapatalo sa mga katulad ninyo. Bulong niya at saka naupo sa swivel chair. Tinanood na lang niya ang mga eroplano dumadaan sa himpapawid at ang mga ibon na nag-uunhan sa langit. Kailan mo marirealize na ako ang para sa'yo? Huwag mong hintayin ng oras sa sumuko na ako sana bago dumating ang araw na yon na malapit na akong sumuko. Matutunan mo na akong mahalin? Napapikit siya at hindi na namalayan ng mga luha na naglalanda sa pisngi buhat sa kanyang mga mata. Masakit talagang umibig, lalo na kung di na nga masuklian, hindi pa napapansin. Hindi maampat ang tubig na maalat na nagbubuhat sa kanyang mga mata. May bukal ata sa loob nun at tuloy-tuloy ang paglabas ng maraming luha. Nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa pagkabasa. Naparunok siya. Atalia, kaya mo pa ba? Tanong niya sa sarili. Nasa gitna siya na meeting nang tawagan niya ang unfamiliar na number. Nag-excuse siya sa mga kausap para masagot ang nasabing tawag. Bigla siyang kinabahan. Kahit si Atalia hindi siya napigilan sa pag-alis. Tinakbo niya ang kanyang kotse at kulang na lang kanyang paliparin. Rafael, nasa ospital kami ngayon. Natagpuan ng kasambahay namin na naglaslas ng pulso si Clarice. Nasa critical na lagay pa siya ngayon. Masyado na siyang depressed nitong mga nakarang araw. Ayaw naman niyang magsabi ng mga problema niya sa amin. Sana mapuntahan mo siya. Boses ng ama ni Clarice. Ito ang umalingangaw sa tinig ng kanyang utak. Sa pangalawang pagkakataon, napahamak ang babae dahil na naman sa kanya. Gugustuhin niya bang mawala ang babaeng 3 taon na niyang minamahal? Minamahal ba o minahal? Naguguluhan na rin siya. Pero ang alam niya sa ngayon, kailangan siya ni Clarice. Hindi niya alam sa sarili niya kung bakit bigla nahati ang puso niya. Alam niya ang responsibilidad niya kay Clarice pero kumakatok sa pintuan ng kanyang puso si Atalia. Hindi man lang siya nagselos sa mga kakilalang lalaki ni Clarice kahit pa hinahawakan pa ng mga to ang babae. Ngunit si Atalia kay Richmond para may kumukurot na kung ano sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya ng ospital, nasa kwarto na si Clarice at natutulog. Naroon din ang mga magulang nito. Tito, tita, bati niya sa mga ito. Kamusta na po siya? Yan, okay na naman daw siya, sabi ng doktor. Mabutit na agapan, sagot ng dating nito. Maiwan ka muna namin, kakausapin muna namin ng doktor. Lumabas na ang mag-asawa at naiwan na lang sila ni Clarice. Bakit mo ginawa yun? Malungkot niyang tanong dito habang hinahaplos ang buhok ng babae pero ayaw pumatak ng kanyang mga luha. Lungkot lang talaga ang nararamdaman niya. Unti-unti nagmulat ng mata si Clarice. Umiyak to na makita siya. Ayoko nang mabuhay. Ayoko ng ganito, please, patayin mo na lang ako. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, Clarice. Alam mo namang masama ang ginagawa mo. Pero wala ka na sa akin. Ramdam ko si Atali ng gusto mo. Ramdam ko kinalimutan mo na ako ng unti-unti. Hindi totoo yan, please. Inawakan niya ang kamay nito. Makinig ka sa akin, mag-behave ka lang, please. Halos araw-araw pinapamukha ni Atalia sa akin na wala akong kwenta. Na parang siya ng bago mo at ako, display na lang. Rafael, ako ang nauna. Ako ang karelasyon mo. Pumayag akong dumating tayo sa gantong punto pero sana naman yung lugar ko sa'yo andyan pa rin. Humihikbi nitong sabi sa kanya. Alam mo naman kung bakit hindi ba? Akala ko pa naman ikaw ang unang makakaintindi sa akin. Rafael, inunawa kita. Inintindi. Pero yung unti-unti mong paglimot sa akin, hindi ko kaya. Mas mabuti pa namatay na lang ako or kahit tumagahasa ako. Sana pinatay na lang nila ako noon pa. Maliit lang ang mundo, Rafael, tapos sa'yo lang umiikot. Clarice, huwag mo nang gagawin to. Masakit din naman sa akin ang lahat, pero alam mo naman, kung hanggang saan lang ako po pwede. Kung mamahalin mo ako kahit wala akong pera po pwede naman eh. Natigilan ang babae. Maya-maya sumagot ito. Hindi ako papayag na yung pinaghirapan mo, mapupunta lang sa ibang kamay. Kayamanan mo yun. At sa'yo lang at sa magiging anak natin dapat mapunta? Di na lang siya nagsalita, alam niya. Maangatwiran to hanggang sa huli. Mas pinili na lang niyang manahimik na lamang.
Tinitigan niyang nakakaawang itsura nito. Maganda si Clarice, mestiza, kamukha ng kanyang ina. Ang matari na mukha ay bagay sa pahabang hugis nito. Matangos ang ilong at makipot ang labi, slender. Maganda ang hubog ng katawan, ang dibdib lang nito ay hindi malaki. Pero ang katawan nito ay sobrang ganda. Maalon-alon ang kulay blonde nitong buhok. Malalantik ang mga kamay. Nahalatang hindi lang nagtatrabaho. Matangkad ito sa pangkaraniwang babae kaya't nakakakuha ito ng mga modeling bookings. Pero ang sabi ng iba ayaw daw itong katrabaho ng ibang mga brand owners. Masyado raw magaspang ang ugalit na attitude. Napaka-demanding daw. Kaya ang ending wala na tong trabaho. Mabait to at saka malambing. Depende siguro sa kaharap. Kaya kahit kulang siya ng oras dito, lagi pa rin tong naririyan. Kaya bumabawi siya dito. Sa pamamagitan ng spoil dito ng mga gusto nitong gamit, in short, pera. Lalo lang siyang naguguluhan sa sitwasyon niya. Para na nga bang gagawin niya? Mabilis ang 3 taon kung tutuusin, kaya dapat may concrete plan siya sa mga darating na araw. Di niya maaaring gawing sekretary si Clarice dahil ayaw ni Atalia at baka daw malaman ng lolo niya na tinanggap nila ito bilang empleyado. Kaya nakiusap siya kay Atalia na tanggapin to kahit ilagay na lang sa ibang departamento. Di niya naman nakalain na mag-a-assume to na ililipat niya to ng trabaho. May kasalanan siya. Una, naghahasa to dahil sa kanya. Pangalawa, nakipag-sex siya sa asawa niya at pangatlo, itong nagbunsod sa babae parang tangkaing magpakamatay. Pakiramdam niya na uupos na siyang kandila. Wala nang magagawa sa gusot na pinasok niya at alam niya, darating ang araw kailangan na niyang mamili. Nagulat siya sa pag-vibrate ng kanyang cellphone. Nasa bulsa niya lamang ito. Si Atalia ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa siya kung sasagutin niya ito. Napatingin siya kay Clarice, titig na titig ito sa kanya. Pinatay niya ang phone saka hinarap ang babae. Akala ko sasagutin mo, sabi nito. Hindi na, babalik naman ako dun mamaya. Iiwanan mo ko? Nasa gitna kami ng meeting nang tumawag ang daddy mo, basta ko sila iniwan. Investment pa naman yon. Kasalanan ko? Na baka hindi sila mag-invest, ganun ba? Nakongonsensya ang tinig ni Clarice. Hindi sa ganon, kaya lang, kailangan namin silang mapapirma ng kontrata. Kaya na ni Atale yon. Sabi pa ng babae, tinawakan siya sa braso at humilig dito. Baka lalong mawala sa akin ang kumpanya kapag ganito ang nangyari, Clarice. Mas papaboran nila si Atalia dahil laging present. Kung may kahihiyan si Atalia, hindi niya naman naagawin ng kung anong para sa'yo, hindi ba? Wala siyang inaagaw, Audrey. Si Lolo ang kusang magbibigay nun sa kanya. Apo ka ba talaga ni Lolo? Bakit kinigipit ka niya masyado? May isyo ka ba sa lahat, Clarice? Nagagalit ka ba? Bumitaw to sa kanya. Napasabunot na lamang siya sa kanyang ulo. Parang ayaw niya yata niya makipag-usap dito. Nauubusan na siya ng isasagot. Lahat ng sinasabi niya, may side comments ito. Mahahawa na yata siya dito sa kapraningan eh. Nagdarasal siyang bumalik ang mga magulang nito upang makaalis na siya. Ang bigat na ng pakiramdam niya. Saan kaya pumunta ang lalaking yon? Tanong niya sa sarili. Bigla iniwan ng asawa niya ang meeting with investors. Buti na lang na pag-aralan niya ang plot ng proposal. Natapos ang meeting ng smooth. Nagdahilan na lamang siya sa mga bisita na may emergency sa bahay. Sinubukan niya rin tawagan ng lalaki ngunit hindi ito sumasagot. At sunod na tawag niya nakapatay na ang phone ng lalaki. Ayaw niyang hanapin to sa mansyon dahil alam na niya kung nasan ito. Ano na naman kayang kagagahan ng ginawa ng jowa nito? Matindi rin ang saltik sa ulo ni Clarice. Malamang may ginawa na naman tong kabalbalan. Nagpapalakad-lakad siya sa loob ng opisina. Bumukas ang pinto. Assistant ni Rafael ang dumungaw dito. Ma'am, si Sir Richmond Tori po, sabi nito. Sige, lalabas ako. Sa lobby ng opisina niya ito pinuntahan. Ayaw niyang magkakaroon ng issue na pinapapasok niya to sa loob ng opisina kung saan dalawa lang sila sa loob. Hi, bati nito sa kanya. May dala tong subot na sa tingin niya ay pagkain. Hi, ganting bati niya. What brought you here? Grabe naman ang tanong mo. Nakakahawa ang tawa ng lalaki. Siyempre, dinadalaw ka. Ha? Nagulat siya. Akala ko ba sa kakapupunta dito kapag kasama mo si Clarice? Dito na siya nagtatrabaho, hindi ba? Ewan ko ba dun kung saan nagpunta? Hindi pumasok ngayon. Nasaan ang asawa mo? Ewan ko, kanina nagmamadali siyang umalis. Di naman nasagot sa mga tawag ko. Teka, dito ba talaga tayo mag-uusap? Hindi ba ako papapasukin sa opisina mo? Wala ang asawa ko. Alam mo naman, ayoko ng chismis. So, saan natin kakainin tong dala ko?
Halika sa kantin. Ayaw niya dito. Sa bagay, sige. At sumunod to sa kanya. Binati siya ng mga nadaraanan nila. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Boss na boss ka pala dito ah. Biro sa kanya ni Richmond. Sira? Hindi naman. Pinili nila ang upuan na pandalawahan lamang. Ano ba yung dala mo? Tanong nito. Ang mommy ko ang nag-bake nito. Kakarating nilang galing Paris. Sabi ko may pagbibigyan ako. Natuwa siya. Kasi hindi daw ako couple nagbibigay sa babae. Tapos sabi ko, married ka. Sabi niya kailan daw kayo mag-iwalay ng asawa mo. Napakamo to sa ulo. Sinaulo ka talaga. Napailing siya sa sinabi nito. Ma'am, ito po yung pagkain niyo ni sir. Binaba ng bantay sa kantin ng pagkain pinreserve niya. Salamat, Glory. Nginitian niya ito bago tumalikod ang babae. Ang bango naman niyang dala mo. Madami nga ito. Akala ko kasi narito yung dalawa. Pakiramdam ko may ginawa na namang kalokohan si Clarice. Gaano man na ba katagal kakilala si Clarice? Matagal-tagal na rin. Kasama ko siya dito nung nagmamodel pa lang kami ng mga damit. Siguro mga 15 years na rin. Actually, kuya niya yung kaibigan ko. May kapatid siya? Yeah, si Adrian. He's nice. Magaling sa business. Halos twice a year pumupunta yun sa amin sa Paris to visit his sister, si Clarice. Mag-close talaga sila. Pero si Clarice kasi yung tipo ng tao na happy-go-lucky. Bakit namatay si Aldrin? Curious siya bigla sa kapatid ng babae. Si Clarice may mental health issue. Mabilis magalit. Tsaka yung mood swing niya super intense. Bipolar siya tas mabilis mabuyo ng friends. One time they take drugs. Nahuli ng management. Ang nangyari, pinagkaisan siya ng mga kasama dahil maraming inggit at galit sa kanya. Kaya mag-isa siyang nabanon sa community namin. Napilitan siya umuwi ng Pilipinas. Dahil super love siya ni Adrian, he fixed everything. Wag lang makulong kapatid niya. Kaso, gustong bumalik ni Clarice abroad para ipagpatuloy ang karera niya. Umiiyak siya. Na-depress si Adrian kasi pakiramdam niya hindi siya mabuting kuya kasi hindi niya mag-grant ang kahilingan ni Clarice. He ended his life. Nagpakamatay siya? Yes, and simula noon, struggle na ang pagpapatakbo na negosyo nila. Kinamuyan siya ng mga magulang, sinasaktan niya ng parents niya, siya naman nagsisik ng atensyon. As a respect to his old brother, I helped her every time may issue sa kanya. Nakakapagod pero Clarice is a nice person. Di ko lang alam anong tingin ng iba sa kanya. Napaka-mean niya sa akin, you know? Threat ka kasi sa kanya. Natatakot siya na maagaw mo si Rafael kaya ganun siya sa'yo. So nakipaglapit ka sa akin. Dahil isa sa kanya? Nope. Na-mesmerize ako sa'yo nung makita kita sa pool. Noong una si Earl ang nakakita sa inyo and he pointed your friend. What's her name? Amihan? Yeah, BFF ko yun. Maganda siya kaya kahit ako natulala na makita siya. Napaka-sexy pa niya pero nang makita kita mas nagulat ako kasi totoo pala ang mga goddess. Baliw. Napatawa naman siya sa sinabi nito. Para kasing nakita ko si Clarice doon kung saan tayo nagkita. Nandun nga siya. Nang ituro kita nagmamadali siyang umalis. So totoo nga ang nakita ko na may kasama siyang DOM doon. Yung kuya ni Clarice walang asawa? Wala, ayaw niya. Aalagaan niya raw sina tito at tita hanggang tumanda siya. Magiging forever kuya daw siya ni Clarice. Kung maganda si Clarice, bakit di mo siya niligawan? Sabi ko na itatanong mo yan eh. I did. Niligawan ko siya noon pero ayaw niya sa akin. Never niya ako nagustuhan kasi kuripot ako. Oh, talaga? For me kasi ang money, ina-earn para ilaan sa asawa, not to brag others. Pero naging friends kami ni Clarice. Ang bilin sa akin ni Adrian, wag ko siyang pababayaan. Inisip ko kung isasalba ko ang company nila to support their living. Ayaw mo na bang makipagrelasyon ulit? Gusto naman kapag malayo ng babaeng gusto ko. Tsaka, ito kinindatan. Ubusin mo na yung pagkain at para nagugutom ka lang, hindi ako babaeng hinahanap mo. Hinawakan nito ang dibdib. Hindi pa ako nag-uumpisa. Busted na kaagad. May mahal na akong iba. Alam ko, sana lang minamahal ka niya. Kilala mo? Oo naman, baliw lang di makakahalata sa'yo kung paano mo siya titigan. Mahina siya po make up ng damdamin. May nangyari na ba sa inyo? Natigilan siya. Para nakakahiya kung di niya sasagutin pero mas nakakahiya kung sasagutin niya. Okay, I know the answer. Don't worry, asawa mo naman siya. Tsaka uso naman ngayon yan eh. Hindi na ikamamatay ng lalaki kung hindi buong babaeng makukuha niya. Ang dami mong alam. Sige na, kumain ka na at baka masuka ka pa sa kadramahan ko.
Literal itong may humor kausap. Kung kaya niya lang turuan ng puso, bubuksan niya to para kay Richmond. Pagdating niya sa opisina, naroon pa si Atalia at may inaayos sa computer. Tinignan lang siya ng asawa at saka tinuloy ang ginagawa. Di niya alam ang mararamdaman kung mahihiya ba siya o matatakot. Naiiya siya dahil iniwanan niya si Atalia sa kalagitnaan ng meeting nito. Ito ang sumalo sa lahat ng tanong ng mga investors. Di man lang niya nasagot ang mga tawag nito. Natatakot siya na baka malaman ng lolo niya ang nangyari. Winarning na siya noon ng matanda na kung di niya kakalimutan si Clarice, sila na lang kalimutan ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Nag-aalangan pa siya na tanongin ito. Kumain ka na ba? Lumapit siya rito at sinilip ang ginagawa nito. Oh, maiksing sagot ng babae. Kamusta ang end ng meeting kanina? Okay lang. Pumirma ba sila ng kontrata? Nihagis ito sa harapan niya ang papeles. Lahat may pirma. Salamat. Ngumiti siya sa babae. Walang response galing dito. Galit ka ba? Hindi na siya tinugon ng kausap. Tinuloy lang nito ang ginagawa nito. Umuwi na tayo. 6:00 na, wala na ako ibabayad sa overtime mo. Biro niya rito. Hindi man lamang to lumingon sa kanya. Atalia? Ano ba? Nagtatrabaho ko. Napakakulit mo. Kung aabalahin mo lang ako, umuwi ka mag-isa mo. Kaya kong umuwi. May sarili akong sasakyan. Singhal nito sa kanya. Galit ka? Nauutal siya sa pagtatanong dito. Galit ka? Kung galit ba ako? Naku, hindi po ako galit. Ang saya-saya ko po, kamahalan. Nakakatuwa ang ginawa mo. Iniwan mo ako sa gitna ng meeting. Wow! Tapos ang lakas na loob mong tanungin ako kung galit ako? Okay ka lang, Rafael? Sorry. Yan tayo eh. Pagkatapos gumawa ng mali, magsasorry. Tapos uulitin. Sorry, uulitin. Sorry, uulitin. Putsa, nakakasawa ka na. Di siya nakapagsalita sa binitawang galit ng asawa niya. Guilty naman siya at alam niya ang kasalanan niya. Nakita niya ang pagpatak ng luha ng babae. Sa sobrang galit siguro nito sa kanya, kaya to naging emosyonal. Tinitingnan pa siya ng babae at saka walang kaabog-abog na iniwan na siya. Naawa siya rito. Napaupo na lamang siya at maya-maya kumatok ang utility. Sir, iniwan po ito ni Sir Richmond kanina. Ibigay ko raw po sa inyo. Iniabot nito ang isang paper bag. Galing si Richmond dito? Opo. Kasabay po ni Ma'am Atalia kumain kanina sa kantin. Tinignan niya ang dala ng utility na bigay ni Richmond. Bake na tinapay. Ang alam niya, magaling mag-bake ang ina nito. Ang tanong niya naman, anong ginagawa ng lalaki sa opisina niya? Dinadalaw kaya nito ang asawa niya? Mukhang may nagbibigay na ibang atensyon kay Atalia. Magiging madamot pa siya kung pipigilan niya na mangyari yon? Marahas siyang napabuga ng hangin. Iniisip niya rin si Clarice. Marami na rin siyang kasalanan sa babae. Kung noon pa lamang ay hiniwala niya na ito, hindi na siya nagkakaganito ngayon. Pero malig ba niya na mahahati ang damdamin niya? Noon handa siyang gawin lahat para kay Clarice, subalit ngayon parang di niya kayang i-let go ang asawa. Mahal kaya ako ni Atalia? Or mas mabuting tanong kung mahal niya rin ako? Para siyang baliw na kinakausap ang sarili. Kung mahal niya ako, bakit ini-entertain pa niya si Richmond? Nilokob siya ng lungkot. Ilang buwan pa lang silang mag-asawa pero parang pakiramdam niya malapit na yung matapos. Parang nalalapit na ang paglayo ng babae sa kanya. Ngayon lang may umaligid dito na pinagbigyan nitong kausapin. Masyado tong mailap sa mga lalaki. Na-threaten siyang bigla.